Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2171. Ang kwarto ni Jack ay nasa kanlurang bahagi ng pasilyo. Dati itong imbakan ng iba't ibang gamit, ngunit nalinas na ang lahat at maayos na ang lugar. Pagkaalis ng disipulong mananakbo, nagtimpla si Jack ng tsaa para kina Noel at Brooke, na nagpaalam naman sa kanya matapos ang kalahating araw na pakikipag-usap sa kanila. Dahil doon, si Jack na lang ang natira sa bulwagan sa kanluran matapos paalisin sina Brooke at Noel. Napabuntong hininga si Jack habang nakatayo mag-isa sa bakanting bulwagan sa gilid. Naisip niya na papipiliin siya ni Elder Godfrey pagdating niya. Hindi inaasahan, hindi siya pinansin. Matapos ang isa pang oras na pag-upo sa gilid ng pasilyo, siya ay lubos na nainip at hindi na mapigilan ang kanyang pag-iisip. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng gilid ng pasilyo at lumabas ng kanlurang pasilyo. Katatapos lang ni Jack makahakbang sa berdeng daan ng bato nang makita niya ang isang lalaking nakasuot ng formal na damit pang matanda na nakaupo sa gazebo. Nakatalikod ang lalaki kay Jack at tila nasisiyahan sa kanyang tsaa. Nawala ang tensyon ni Jack nang makita niya ang likurang figure ng taong iyon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gazebo na nasa gitna. Napakalago ng mga nakapalibot na halaman na halos makaharang sa paningin. Inilayo niya ang mga dahon habang dahan-dahang pumapasok. Dahan-dahang tumangala si Elder Godfrey at sumulyap kay Jack na dumating sa gazebo. Medyo mapait ang ekspresyon ni Jack. Bagamat siya na ang huling disipulo ni Elder Godfrey, medyo masama pa rin ang pakiramdam ni Jack. Walang pakundangang umupo siya sa tapat ni Elder Godfrey bago kumuha ng isa pang tasa ng tsaa na gawa sa jade mula sa mesa para magtimpla ng tsaa para sa sarili. Naamoy niya ang mabangong amoy ng mga dahon ng tsaa. Hindi pa siya nakainom ng ganitong tsaa, pero alam niyang ito ay isang uri ng tsaang may mabangong lasa na kayang linisin ang isip ng isang tao gamit ang bango nito. Napaangat ang bibig ni Elder Godfrey habang sumili ang isang malaking ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa ibang mga bagay na walang kaugnayan at diretsyong sinabi, maaari kang magtanong ng kahit anong gusto mong malaman, at sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko nang walang pag-aalinlangan. Bahagyang tumawa si Jack. Noong una ay may respeto siya sa formal na matandang ito, ngunit ang ginawa niya noon ay nagbawas sa lahat ng respeto ni Jack para sa kanya. Sumagot si Jack sa bahagyang mahinang boses, sa tingin ko ay dapat akong bigyan ng paliwanag ng pang-11 elder. Hindi mo ako binigyan ng anumang pahiwatig bago mo ako biglang ayanunsyo bilang iyong huling disipulo sa harap ng lahat, dahilan para ako ay targetin ng lahat. Hindi ko alam na ang pang-11 elder ay may malaking tiwala sa akin at alam niyang kaya kong ayusin ang hindi pagkakasundong ito nang hindi ako nakikita sa aksyon. Natawa si Elder Godfrey nang marinig ito. Hindi siya nagalit dahil sa galit na tono ni Jack. Kinuha ng matanda ang kanyang tasa at humigop. Alam kong hindi ka isang karaniwang tao, at maituturing itong pagsubok ko sa iyo. Kung papasa ka sa hamon, patunay ito na kaya mong maging huling disipulo ko. Totoo ang balitang ipinahayag ko dahil ang huling disipulo ko ay kailangang maging mahusay sa lahat ng aspeto. Galit na galit si Jack nang marinig niya ito. Nangangahulugan ito na sandali lamang ang pagkakaintindi ni Elder Godfrey kay Jack, at hindi niya isinaalang-alang ang mga bagay-bagay para sa kanya nang magpasya siyang gawin ito. Kung kaya ni Jack napigilan ang bagay na ito, nangangahulugan ito na kwalipikado si Jack na maging huling disipulo niya. Kung mabaigo si Jack, susundin niya ang opinyon ng una at pangalawang nakatatanda at pipili ng huling disipulo sa tatlong disipulong iyon. Kabanata 2172. Gayunpaman, hindi nawalan ng pag-asa ang ika-11 elder at si Jack lang ang magdurusa. Tinitigan ni Jack ang matanda, kahit hindi gaanong kasintindi, ngunit maikli ang kanyang tugon habang nagsasalita, talagang kahanga-hanga ka sa pagkalkula ng mga bagay na iyan, Elder Godfrey. Kung ikukumpara sa iyo, ang mga pukano ko ay tila walang mahalaga. Natural na naunawaan ni Elder Godfrey ang nakatagong pahiwatig ni Jack. Ibinaba niya ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at tumangala kay Jack. Hindi mo kailangang magalit ng ganito. Nakatadhana na tayo, at dapat akong magpasalamat sa iyo sa pagliligtas sa akin mula sa Mount Beasts. Utang ko sa iyo ang iyong kabaitan, at natural na hindi kita papansinin kapag nasa problema ka. Talagang padalos-dalos ako sa biglaang pag-anunsyo nito noon, ngunit hindi kita pababayaan kahit na hindi mo matalo ang sinuman sa tatlong disipulong iyon. Maaaring mukhang kaaya-aya ang mga salita ng matanda, ngunit si Jack ay hindi isang 3 taong gulang na bata.
Humajejek siya at marahang nagsalita, kailangan mong maunawaan na haharapin ko ang panganib ng pagkabigo kapag nakapasok na ako sa entablado ng labanan. Inanunsyo mo na ako bilang iyong huling disipulo noon at natural lang na targetin nila ako. Kung aatakehin nila ako ng malubha, maaaring mawalan ako ng mga kamay o binti sa oras na iyon. Tumango si Elder Godfrey, alam kong hindi ka ordinaryong tao, at hindi mo ilalagay ang sarili mo sa ganoong panganib. Kung tunay mong nararamdaman na ang lakas mo ay walang kapantay sa kanila, hindi ka sasali sa kanila sa plataporma ng labanan. Alam ko ito ng malinaw. Bamantong hininga si Jack at hindi sumagot. Lumingon lamang siya sa isang tabi at tiningnan ang mga masukal na puno na nakapalibot sa kanila. Hindi nagalit si Elder Godfrey dahil sa inasal ni Jack. Hindi niya pinansin si Jack at nagpatuloy sa pagsasalita, sa ngayon, ikaw na ang huling disipulo ko. Sa madaling salita, pareho tayo ng sitwasyon. Huwag mong hayaang maapektuhan ng mga hinaing na ito ang ating relasyon. Nanginig ang bibig ni Jack habang nangangati siyang magsalita ng isang bagay na kakilakilabot. Gayunpaman, naunawaan din niya na totoo ang sinabi ni Elder Godfrey, at pareho ang sitwasyon nilang dalawa. Mas makabubuti para sa kanila na huwag magsalita ng napakagaspang at maging sanhi ng pagkakawatak-watek ng kanilang relasyon dahil siya rin ang magdurusa dahil doon. Wala siyang ibang nagawa kundi tumango. Tama ka. Gayunpaman, pinabulaanan mo ang una at pangalawang elder sa paggawa nito. Hindi ka ba natatakot na silang dalawa ay magdulot sa iyo ng gulo sa hinaharap? Kahit ang isang bagong recruit na informal na disipulo na walang pakialam sa mundo ay alam din na ang pinakamalaking issue sa sekta ngayon ay ang labanan para sa posisyon ng sect master. Kahit sino pa ang maging sect master sa hinaharap, ito ay magiging isang labanan sa pagitan ng una at pangalawang elder. Hindi mo silang dalawa masasaktan ng sabay-sabay ng walang matalinong plano. Hindi sinasadya ni Jackie na sabihin ito para subukan si Elder Godfrey. Sa halip, naramdaman niya na lubos na nasaktan ni Elder Godfrey ang dalawang elder na iyon sa ginawa niya. Parehong elder ang hindi madaling pakisamahan, lalo na ang pangalawang elder. Isa siyang malungkot at napakatusong tao. Kapag natuon na ang kanyang mga mata sa isang tao, hindi magiging madali ang buhay ng taong iyon sa hinaharap. Tumawa si Elder Godfrey at walang pakialam na sumagot, marami pa tayong araw na darating, at kahit na gustuhin ng sect master na isuko ang kanyang posisyon, aabutin siya ng 2 hanggang 3 taon bago niya magawa iyon. Sino ang makakaalam kung ano ang sitwasyon sa loob ng 2 o 3 taon? Bukod pa riyan, madali ba nila akong bibitawan kahit na hindi ko sila nasaktan? Maaaring hindi ito alam ng iba, ngunit alam mo ang pinagdaanan ko noon. Napagplanuhan ako ng iba dati, at nalaman kong ang 2 elder na iyon ay nakipagkasundo para akitin ako sa Mount Beasts pagkatapos kong mag-imbestiga. Nanigas ang ekspresyon ni Jack nang marinig ito. Hindi niya kailanman inakala na ganito pala ang mangyayari. Natural niyang naunawaan na si Elder Godfrey ay kinumbinsi ng iba na magpakita sa Mount Beasts noong panahong iyon. Kabanata 2173. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jack na ang mga taong nagbintang kay Elder Godfrey ay ang una at pangalawang elder. Hindi magkatugma ang dalawa sa ibang araw, at medyo nagulat si Jack sa katotohanang pansamantala silang nagsasama-sama upang ibintang kay Elder Godfrey. Huminga ng malalim si Elder Godfrey. Nakaisip na ako ng paraan para sa aking sarili, at naisip ko na rin ang paraan para sa iyo. May mga bagay na hindi maiiwasan kahit gusto ko pang iwasan ang mga ito. Dahil pareho lang ang magiging resulta, mas mabuting mamuhay ng masaya kaysa mabuhay ng magulong buhay. Tumango ng malalim si Jack bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Elder Godfrey. Humagalpak ng tawa si Elder Godfrey, umiling, at seryosong sinabi, huwag na nating pag-usapan ang mga ganitong bagay. May mahalaga akong sasabihin sa iyo ngayon. Ang lugar para pumasok sa lihim na lugar para sa mga yaman, di ba? Biglang sabi ni Jack nang hindi na hinintay pang magpatuloy sa pagsasalita si Elder Godfrey. Tinaas ni Elder Godfrey ang kanyang mga kilay at gulat na sumulyap kay Jack. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Kamakailan ko lang nalaman ito, at dahil sa kabutihan ng mga taong iyon, hihilingin nila sa kanilang mga nasasakupan na ilihim ito. Nakakagulat na kumalat na ang balita tungkol dito, tila nag-aatubiling gumalaw ang mga labi ni Jack bago niya inilarawan ang kanyang naranasan bago siya pumasok sa mahiwagang green hall kay Elder Godfrey. Malamig na ngumisi si Elder Godfrey matapos niyang marinig ang nangyari. Kaya pala si Griffin Olsen. Noon pa man ay ganoon na siya, kumikilos ng dominante dahil isa siyang piling disipulo. Ang kanyang mga katangian at ang iyong ugali ay tiyak na magtatapos ng masama sa kalaunan. Dahil sinabi niyang hindi kanya bibitawab, dapat mo ring gawin iyon. Napangiti si Jack nang marinig ito.
Kadalasan, hindi ba't ang mga sumusuporta ay nananatiling nakatayo at poprotekta sa mga nasa ilalim ng kanilang pangangalaga mula sa kapahamakan? Mukhang hindi ito plano ni Elder Godfrey. Tila walang kaalam-alam si Elder Godfrey sa pinagdadaanan ni Jack habang nagpapatuloy. Sa wakas ay naunawaan ko na ang mga kwento sa likod ng ilan sa mga nangyari, at nahulaan ko na kung bakit kikilos ang Thousand Leaves Pavilion na parang hindi nila nakikita ang mga miyembro ng Corpse Pavilion. Ang Thousand Leaves Pavilion ay nagsasagawa ng chess game, at bawat hakbang na kanilang ginagawa ay isang sugal na may malaking mawawala. Napabangon agad si Jack nang marinig ang makabuluhang mga salita ni Elder Godfrey. Nagpatuloy ang matanda, ang dahilan kung bakit nila pinayagan ang Corpse Pavilion na pumunta sa Hilaga ay dahil sa kanilang kawalan ng kakayahang sakupin ang buong mapagkukunan ng mag-isa. Kaya naman, kailangan nila ng mas maraming tao para ibahagi ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan. Bahagyang nalito si Jack dito at hindi niya maiwasang magtanong dahil hindi nila maaaring sakupin ang buong lugar, maaari na lang nila itong gawin ng dahan-dahan. Tutal, ang lihim na lugar para sa mga yaman ay matatagpuan sa ating hilagang bahagi. Hanggat hindi natin ibinunyag ang balita at pinapanatili ang ating mga bantay, dahan-dahan nating maaani ang lihim na lugar. Nalutas sana nito ang problema, hindi ba? Bamantong hininga si Elder Godfrey at walang magawang sinabi, maganda sana kung kasing simple lang nang nabanggit mo ang mga bagay-bagay. Tiyak na naisip ito ng mga nasa mataas na pamamahala ng Thousand Leaves Pavilion dahil kahit ikaw ay nakaisip ng ideyang ito. Matapos kong magsaliksik ng malalim, natuklasan ko na ang balita tungkol sa Secret Place for Resources ay ikinalat ng Thousand Leaves Pavilion. Personal nilang ipinaalam ito sa Corpse Pavilion. Naging seryoso ang ekspresyon ni Jack nang marinig niya ito. Sa sandaling ito, unti-unti niyang naunawaan ang ilang mga bagay na walang katuturan noon. Kung personal na ipinaalam ito ng Thousand Leaves Pavilion sa Corpse Pavilion, malamang ginawa nila ito para makuha ang korporasyon ng Corpse Pavilion o nais nilang makamit ang ilang mga layunin sa pamamagitan ng paggamit ng Corpse Pavilion. Kung gayon, hindi papansinin ng mga nasa itaas na pamamahala ng Thousand Leaves Pavilion ang mga maliliit na aksyon ng Corpse Pavilion sa Mount Beasts. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2174. Bakit gagawin iyon ng Thousand Leaves Pavilion? Anong mga kahirapan ang kanilang kinakaharap na nangangailangan ng kooperasyon ng Corpse Pavilion? Umaasa ba sila na ang Corpse Pavilion ang manggenguna sa bagay na ito? Hindi naman mga tanga ang mga nasa Corpse Pavilion, at mapapansin din nila ang mga isyo kung iimbestigahan nila ang bagay na ito. Kapag natuklasan nila ang mga isyu, hindi na makikipagtulungan ng masunurin ang Corpse Pavilion sa Thousand Leaves Pavilion, medyo nasasabik na wika ni Jack. Tumango si Elder Godfrey. Nakarating ka na sa pinakamahalagang punto. Sa katunayan, hindi ko maintindihan ang mga dahilan para sa mga tanong na ito sa ngayon. Ang alam ko lang ay ang Thousand Leaves Pavilion mismo ang nagpakalat ng balita, pero hindi ako sigurado kung bakit nila ito ginawa. Tumigil sandali si Elder Godfrey bago nagpatuloy, tingnan mo, kahit ikaw ay naisip mo na ang mga tanong na ito. Naniniwala akong tiyak na naisip din ito ng mga matatanda. Gayunpaman, sigurado akong may sarili silang mga dahilan para ipilit itong gawin. Ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay hindi isang lugar na maaari nating pasukan ayon sa gusto natin. Bawat sekta ay may kaukulang kota, at kaya naman aagawin ni Griffin ang posisyon mula sa iyo para sa kanyang kapatid. Pinag-isipan ito ni Jack ng ilang sandali at hindi agad nagpatuloy sa pag-uusap. Sa wakas ay nagsalita siya pagkaraan ng ilang sandali, ano ang nasa loob ng Secret Place for Resources. Sa simula, ang aming sekta ay nakikipaglaban sa Modeled Origin Clan para sa lihim na lugar. Pagkatapos noon, may natuklasan ang Thousand Leaves Pavilion, kaya pinigilan namin ang labanan sa pagitan namin at ng Modeled Origin Clan upang sakupin ang lihim na lugar. Bahagyang natigilan si Elder Godfrey matapos marinig ang mga tanong ni Jack. Itinaas niya ang kanyang kamay upang magtimpla ng isa pang tasa ng tsaa para sa sarili. Ayon sa sitwasyong aking tinanong, ang lihim na lugar para sa mga yaman ay naipasa ng isang sinaunang guro. Bukod pa riyan, malamang na ang sinaunang gurong ito ay hindi mula sa ating kontinente ng Hestia. Sa palagay ko, ang lihim na lugar para sa mga yaman ay naipasa ng isang guro mula sa isang mundong mas maunlad sa usapin ng kanilang kultura ng martial art kumpara sa ating kontinente ng Hestia. Tumangala si Elder Godfrey kay Jack pagkatapos niyang magsalita. Akala niya noon ay magugulat ng husto si Jack sa sasabihin niya. Tutal, maging siya ay nagulat at hindi mapigilan ang kanyang ekspresyon nang malaman kung paano ipinamana ng isang sinaunang guro ang lihim na lugar.
Gayunpaman, natigilan si Elder Godfrey nang makita niya ang ekspresyon ng mukha ni Jack, hindi man lang siya nagulat. Sa halip, ang mukha ni Jack ay puno ng kuryosidad. Ano ang ikinakuryos niya? Nagtataka ba siya tungkol sa pangalan ng sinaunang Panginoon? Hindi ba dapat ay nagulat siya nang marinig niya ang balita? Umubo ng mahina si Elder Godfrey at naputol ang mabilis na pagtakbo ni Jack, dahilan para mapatalon si Jack at mukhang nahihiya. Ibig mong sabihin, ang lihim na lugar na ito para sa mga yaman ay ipinamana ng isang sinaunang amo na mas malakas kaysa sa mga amo ng ating kontinente ng Hestie. Tumango si Elder Godfrey. Laminggalinga si Jack habang ang mga nakasalubong niya sa Mount Beasts ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Napilitan siyang tumalon pababa mula sa Cliff of Sorrows, nakulong sa 10 Absolute Strap Array, at natagpuan ang kalansay na nababalutan ng roba matapos niyang makatakas sa 10 Absolute Strap Array. Nang panahong iyon, naisip ni Jack na ang kalansay ay hindi pagmamayari ng West Cersei State o kahit ng Hestia Continent, lalo na't hawak ng tao ang dugo ng Ancient Eclipse Dragon sa kanyang kamay at ang Shattered Soul Crystals na nakakalat sa kanyang kanang kamay. Ang mga bagay na ito ay hindi pagmamayari ng Hestia Continent, at ang mga ito ay napakahalaga kahit sa mga mundo ng unang baitang. Higit pa riyan, ang 10 Absolute Strap Array na naglalaman ng mga ito ay hindi rin kabilang sa mundong ito. Matagal nang nabubuo sa kanyang puso ang mga tanong na ito, ngunit sa lahat ng panahong ito, pansamantala niyang pinigilan ang mga pagdududang ito dahil hindi siya nakatanggap ng karagdagang impormasyon. Gayunpaman, alam niya sa kanyang puso na may malaking nangyari sa West Cersei State noong unang panahon, na naging dahilan upang patuloy na lumitaw ang mga bagay na hindi dapat lumitaw sa lugar na ito. Kabanata 2175. Bahagyang gumalaw ang mga sulok ng bibig ni Elder Godfrey habang tinatapik niya ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Ano ang iniisip mo? Para saan ang kakaibang ekspresyon na iyan? Nawala sa pag-iisip si Jack nang marinig ang sinabi ni Elder Godfrey. Umubo siya ng mahina at hinawakan ng ilong para itago muli ang bahagyang pagkahiya. Wala lang. Nagtataka lang ako kung bakit may nangyari. Tulad nito ay naiwan ng mga sinaunang Panginoon sa kanlurang estado ng Cersei. Tinaas ni Elder Godfrey ang kanyang mga kilay. Hindi lang ikaw ang nababagabag nito, dahil lahat ng nakakaalam tungkol sa bagay na ito ay nagtataka tungkol dito. Malamang na may nangyaring malaking bagay sa West Cersei State noong unang panahon at naging dahilan upang maipasa ng Panginoon ang kanyang mana rito. Tumango si Jackal at nagtanong ng may bahid ng pagkagulat sa boses, dahil minana ang lugar na ito, bakit ito tinatawag na lihim na lugar para sa mga yaman? May plano ba ang mataas na pamamahala ng Thousand Leaves Pavilion na lituhin ang iba sa pangalang iyon? Sumulyap si Elder Godfrey kay Jack at umiling lamang. Hindi ganoon. Sa katunayan, ang mga nasa mataas na pamamahala ng Thousand Leaves Pavilion at ang mga nakatatanda ng ating Dulce Sovereign Pavilion ay walang ideya kung bakit naiwan ang secret place for resources. May mga nagsabing ito raw ang dating tirahan ng sinaunang Panginoon, habang ang iba naman ay nagsabing ginawa ito ng sinaunang Panginoon para maghanap ng angkop na tagapagmana na siyang pumalit sa kanyang kapangyarihan. Maraming interpretasyon, pero sa palagay ko ito ang manang naiwan ng mga sinaunang Panginoon. Tumango si Jack at hindi na nagpatuloy sa kanyang mga tanong tungkol sa bagay na ito, na siyang ikinagulat ni Elder Godfrey kay Jack. Ang iba ay patuloy pa rin sanang magtatanong hanggang sa maintindihan nila ang tunay na dahilan, ngunit tila wala namang pakialam si Jack sa bagay na iyon. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ako nakipaglaban para sa iyo? Tumango si Jack. Tiyak na mausisa siya, ngunit napakaraming tanong ang tumatakbo sa kanyang isipan kaya wala siyang oras para isipin ang isyong ito. Nakatuon din siya sa ibang mga issue. Dahil binanggit ni Elder Godfrey ang bagay na ito, natural lamang na sumunod siya sa agos at nagtanong, oo, sa totoo lang, at hinihintay ko na ipagpatuloy mo ang pag-uusap tungkol dito. Hindi napigilan ni Elder Godfrey na umirap kay Jack, hindi makapaniwala sa tugon nito. Gayunpaman, ayaw niyang magkagulo tungkol dito kay Jack. Nang ipagpapatuloy na niya ang kanyang pagsasalita, biglang tumangala na parang bigla siyang nakaisip. Dahil ang lihim na lugar na ito para sa mga yaman ay naiwan ng mga sinaunang Panginoon, tiyak na maraming mahahalagang bagay sa loob. Gaano man kalaki ang pagmamalasakit ng mga nasa mataas na pamamahala sa mga disipulo ng sekta, wala ni isa sa kanila ang makakapag-isip-isip sa kanilang mga disipulo kapag nahaharap sa mga napakahalagang bagay na ito. Mataktikong nagsalita si Jack, ngunit gusto niya talagang itanong kung bakit sila pinayagang pumasok sa lihim na lugar. Para sa mga yaman. Tutal, ito ay isang bagay na naiwan ng mga sinaunang Panginoon, at itinuturing silang mahahalagang bagay sa mga Panginoon ng West Cersei State. Hindi ba dapat ang mga matatanda mismo ang mag-asikaso sa lugar?
Tinaas ni Elder Godfrey ang kanyang mga kilay at sinulyapan si Jack ng may papuri. Matalinong binata nga si Jack. Tama ka, kung makukuha lang ng mga matatanda ang mga bagay ng mag-isa, wala nang matitira para sa inyo. Ang dahilan kung bakit sila nagmamadali na ayusin ang pagpasok ng mga disipulo sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay dahil hindi ito lugar na maaaring pasukan ng lahat. Maraming limitasyon sa lugar na iyon, at hindi kami pinapayagang pumasok sa lihim na lugar. Mas lalong naguluhan si Jack nang marinig niya ito. Hindi naman si Elder Godfrey ang taong maglilihim ng impormasyon. Natural lang na ipapaliwanag niya ang mga bagay-bagay kay Jack dahil nasa punto na sila ng pag-uusap. Kabanata 2176. May limitasyon sa mga kaharian para sa mga nais pumasok sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan. Ang mga may husay sa pakikipaglaban na mas mataas kaysa sa huling yugto ng likas na antas ay haharangin sa labas ng lihim na lugar. Tanging ang mga martial artist na nasa huling yugto ng likas na antas o mas mababa pa ang pinapayagang makapasok sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan. Bukod pa riyan, ang mga nais pumasok sa lihim na lugar ay kailangang may entry token. Walang sino man ang maaaring makapasok sa lihim na lugar nang walang entry token, at kaya naman mayroong limitasyon sa kota. Nakipaglaban ako ng pwesto para sa iyo, at umaasa akong hindi mo ito hahayaang masayang. Natuwa si Jack dahil dito, at isang nagniningning na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata matapos niyang marinig ang paglalarawan ni Elder Godfrey. Kung may limitasyon lamang sa kanilang husay sa pakikipaglaban, hindi sana siya mapapahamak ng ganito kalaki pagkatapos niyang pumasok. Ang lihim na lugar, ang tanging mga problemang maaaring kaharapin niya ay maaaring mula sa lihim na lugar mismo. Hindi niya maiwasang mapaupo ng tuwid nang maisip niya ito. Nakatuon ang kanyang mga mata sa all-camper sa likod ni Elder Godfrey, at hindi rin maiwasan ni Elder Godfrey na matawa nang makita ang ekspresyon ni Jack. Itinulak niya ang tasa ng tsaa kay Jack at nais niyang inumin ito. Uminom ka ng tsaa at kumalma ka. Alam kong iniisip mo kung paano ka magkakaroon ng magagandang tagumpay sa Secret Place for Resources pagkatapos mong marinig ang tungkol sa limitasyong ito. Gayunpaman, kailangan kong payuhan kang manatiling kalmado kahit saan ka papatungo. Itinaas ni Jack ang tasa at humigop ng malakas. Huminga siya ng malalim bago biglang nagsalita, sa palagay ko ay may ipinadala ang Thousand Leaves Pavilion, kahit papaano, para suriin ang panganib sa loob. Nagliwanag ang mga mata ni Elder Godfrey. Matalino ka talaga. Dahil ipinapadala nila ang kanilang mahuhusay na mga disipulo sa lihim na lugar, tiyak na susuriin nila ang lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga disipulong ito. Sa kabuuan, ang Modeled Origin Clan, The Sovereign Pavilion, at ang Thousand Leaves Pavilion ay nagpadala ng 100 puppet sa intermediate stage ng innate level papunta sa Secret Place for Resources. Sa daang puppet, mahigit 70 sa kanila ang bumalik, na nangangahulugang ang depreciation rate ay nasa humigit kumulang 30%. Ang mga disipulong ipinapadala natin ay natural na mahuhusay na mga disipulo ng ating sekta. Mas malakas sila kaysa sa mga puppet sa intermediate stage ng finite level. Ang inyong depreciation rate ay magiging humigit kumulang 10 hanggang 20% mas mababa. Nangangahulugan ito na karamihan sa inyo ay babalik. Inayos ko na ang pagpasok ninyo dahil napakaligtas nito. Kumurap si Jack habang nasasarapan sa sinabi ni Elder Godfrey. Ang 10 hanggang 20% depreciation rate ay kahanga-hanga at napakababa. Hanggat pinapanatili niyang disiplinado ang kanyang sarili at iniiwasan ang pagiging biktima ng mga pasaway pagkatapos niyang makapasok, tiyak na makakaalis siya sa lugar ng ligtas. Ang Secret Place for Resources ay tunay na isang magandang lugar para kay Jack. Kumunat ang noo ni Elder Godfrey. Huwag mong isipin na ang lihim na lugar para sa mga yaman ay paraiso at maaari ka pa ring tumakbo dahil sa mababang antas ng pamumura. Mahigit 70 puppet ang nakabalik dahil ang kanilang misyon ay imbestigahan kung ano ang nasa loob ng lihim na lugar. Pagkatapos mo at ng iba pang mga disipulo, kung pumasok ka, baka mapunta ka lang sa isang lubhang mapanganib na lugar dahil sa mga mahahalagang kayamanan sa loob. Hindi ka dapat kumilos ng mapilit at mamatay. Tumango si Jack. Alam niyang sinasabi ito ni Elder Godfrey para sa sarili niyang kabutihan. Natatakot ang matanda na baka kumilos ng padalos-dalos si Jack at ilagay ang sarili sa panganib. Gayunpaman, hindi si Jack ang tipo ng tao na isasapanganib ang sarili para sa ilang maliliit na benepisyo. Kumunat ang noo ni Jack at nagtanong, ilang kota ang nakuha ng sekta natin? Sino ang sasama? Sumagot si Elder Godfrey, ang mga sekta sa ikatlong baitang ay binigyan ng 20 pwesto. Ang Thousand Leaves Pavilion ay binigyan ng 50 pwesto, at ang Corpse Pavilion ay mayroon ding 50 pwesto. Bahagyang natigilan si Jack nang marinig niya ito.
May 50 pwesto rin ang Corpse Pavilion. Nabanggit mo na kailangan ang mga entry token para makapasok sa secret place for resources. Binigyan din ba ang Corpse Pavilion ng mga entry token? Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2177. Kung ang mga entry token na ito ay ibinigay sa Corpse Pavilion ng Thousand Lives Pavilion, nangangahulugan ba ito na ang parehong sekta ay nagkasundo na? Tumango si Elder Godfrey, at may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Tila nagluluksa siya at, kasabay nito, natigilan. Tama ang akala mo. Ang Thousand Lives Pavilion ang nagbigay ng entry token sa Corpse Pavilion. Ang nakakatawa ay hindi lamang ang Corpse Pavilion ang binigyan ng 50 pwesto, kundi ang dalawang sekta ng ikatlong baitang sa timog na nasa ilalim ng kontrol ng Corpse Pavilion ay mayroon ding 20 pwesto tulad natin. Nangangahulugan ito na ang mga sekta mula sa hilaga at timog ay may parehong bilang ng mga pwesto. Naging hindi mabasa ang ekspresyon ni Jack nang marinig ito. Malinaw na hindi niya maintindihan ang nasa isip ng Thousand Lives Pavilion batay sa kanilang mga kilos. Hindi ba nila alam na ang paggawa nito ay pagpupuri sa espiritu ng kaaway at pagmamaliit sa kanila? Pantay-pantay lang ang kanilang ipinamahagi ng mga mapagkukunan at walang sinuman ang nakinabang. Marahang tumawa si Elder Godfrey. Hindi mo ba maintindihan ang nangyayari? Naguluhan din ako noong una kong natanggap ang balita. Hindi ko maintindihan ang iniisip ng mga matatanda mula sa Thousand Lives Pavilion. Hindi ba nila alam na mawawala sa kanila ang restriction kapag pumasok sila sa secret place for resources, napapatayin nila ng walang ingat ang mga disipulo? Hindi magpipigil ang mga disipulo mula sa timog kapag kinalaban nila ang ating mga disipulo mula sa hilaga. Malaking bilang ng ating mga tao ang maaaring mamatay sa lihim na lugar na iyon. Tumango si Jack, tama ka. Hindi lang mawawala ang mga restriction kapag nakapasok na tayo sa secret place for resources, kundi mapapasabak din tayo sa mas malalaking labanan kapag nakikipaglaban para sa mahahalagang bagay dahil kabilang tayo sa iba't ibang sekta. Walang anumang benepisyo ang pagpapahintulot sa kanila na makapasok sa secret place. Gayunpaman, sa palagay ko ay walang mali sa mataas na pamamahala ng Thousand Lives Pavilion, at sigurado akong may dahilan sila sa paggawa nito. Bamantong hininga ng marahan si Elder Godfrey, kinuha ang kanyang tasa, at humigop ng kanyang tsaa. Sumulyap si Jack kay Elder Godfrey at nagtanong, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung sino sa sekta natin ang pupunta. Pumajejek si Elder Godfrey bago sumagot sa tanong ni Jack, magpapadala kami ng 3 piling disipulo, 11 nakatatandang disipulo, at 6 na formal na disipulo sa 6 na nangungunang posisyon. Napakurap si Jack sa gulat nang marinig niya ito. 3 piling disipulo lang ba ang ipapadala natin sa lugar na ito? Nagulat si Jack sa narinig niya. Tutal, ang lihim na lugar para sa mga yaman ay isang lugar na may mababang antas ng panganib, at tiyak na may magagandang bagay sa loob. Posible na ang lugar na ito ay naiwan ng sinaunang Panginoon sa paghahanap ng mga taong magmamana ng mga bagay na iniwan niya. Kung ganoon, dapat sana ay nagreserba sila ng 10 pwesto at ipinadala ang lahat ng napiling disipulo sa lihim na lugar. Bakit 3 napiling disipulo lang ang ipinadala nila? Sumulyap si Elder Godfrey kay Jack. Ang mga piling disipulo ay napakahalaga sa isang sekta, at maaaring mayroong ilang formal o informal na elder sa hinaharap sa 10 piling disipulong iyon. Bagamat ang lugar na ito ay mukhang maganda naman, hindi tayo maaaring magpadala ng napakaraming piling disipulo sa lugar na iyon dahil walang nakakaalam kung ano ang kalagayan ng lugar na iyon. Kayo lang ang hahatol sa lugar na iyon pagpasok ninyo. Nagdilim ang ekspresyon ni Jack nang marinig ito. Sa katunayan, tama ang konsiderasyon ng mga nasa mataas na pamamahala ng sekta. Bagamat napatunayan nila kung gaano kadelikado ang lugar na ito dahil sa mga puppet, hindi sila makagawa ng conclusion mula rito. Bagamat tila ligtas na lugar ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan, ang mga piling disipulo ang siyang salbabida ng isang sekta, at natural lamang na hindi sila maaaring gamitin ng nasa mataas na pamamahala bilang paksa sa karanasan. Ang pagkawala ng napakaraming piling disipulo sa lihim na lugar ay tiyak na magiging masamang balita para sa isang sekta. Kabanata 2178. Napataas ang kilay ni Jack at biglang naramdaman na parang sumailalim siya sa isang eksperimento na parang isang daga sa laboratorio. Ang 20 taong napili ay medyo malalakas, at hindi sila mga napiling disipulo, kaya maaari silang mapili bilang mga ginipig para sa eksperimentong ito. Ang natitirang 7 napiling disipulo ay maaaring makapasok sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan sa hinaharap. Gayunpaman, ang mga taong ito ay maaaring makapasok sa lihim na lugar pagkatapos nilang umalis sa lugar.
Sa sandaling ito, biglang naalala ni Jack si Stephen na lumapit kay Jack dahil sa kota. Gusto niyang tumigil na si Jackie sa pagpasok sa Secret Place for Resources at ibigay ang pwesto sa kanyang nakababatang kapatid. Biglang nagtanong si Jack, nasa ikapitong pwesto ba ang kapatid ni Griffin sa mga formal na disipulo? Tumawa si Elder Godfrey at tumango, napakatalino mo. Ang kapatid ni Griffin na si Howard Olsen ay nasa ikapitong pwesto sa mga formal na disipulo. Kung wala ka, magkakaroon ng 7 kota para sa mga formal na disipulo na makapasok sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan. Gayunpaman, dahil ikaw ang naging huling disipulo ko, ipaglalaban ko ang isang posisyon para sa iyo. Tutal, isa ka ng nakatatandang disipulo ngayon, at ang lahat ng iba pang mga nakatatanda ay naglaban para sa isang pwesto para sa kanilang mga disipulo. Dahil nakakuha ka ng isang posisyon, ang bilang ng mga formal na disipulo ay mababawasan ng isa. Tumango si Jack. Sa wakas ay, tumawa si Elder Godfrey at dagdag pa, bawat formal na elder ay magpapadala ng isa sa kanilang mga nakatatandang disipulo sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan. Sigurado akong alam mo na ang mga formal na elder ay mayroong higit sa isang nakatatandang disipulo. Gayunpaman, ikaw lang ang nirecruit ko, kaya ikaw lang ang maipapadala ko. Tumango si Jack at hindi na nagpatuloy sa pakikipagtalo. Sa halip nagtanong siya ng iba pang bagay, kung ganoon, papasok ba si Griffin sa lihim na lugar? Itinuon ni Elder Godfrey ang tingin kay Jack. Nandoon siya, oo. Kahit hindi ko masyadong kilala ang mga disipulo sa sekta natin, may impresyon ako kay Griffin dahil isa siyang mapagkompetensyang tao na nang-aapi sa mahihina. Tiyak na lalaban siya para sa isang napakagandang pagkakataon. Tumango si Jack. Si Griffin ay isang prangka na tao, at ang kanyang pagkatao ay kitang-kita sa isang maikling pag-uusap lamang. Kung wala siyang suporta ng sarili niyang mga talento, matagal na sana siyang namatay. Minsan, hindi na kailangang bigyan ng masyadong pansin ang mga taong katulad niya. Ang mas mapanggulo na mga tao ay ang pangalawang nakatatanda at si nakatatanda Sayer. Minsan lang nakilala ni Jack ang pangalawang elder. Nagkaroon ng mahahabang pag-uusap ang una at pangalawang elder sa pabilog na plataporma noong isang araw. Hindi nila pinansin ang mga taong naruroon at naglinis ng kanilang interaksyon sa harap ng lahat ng mga disipulo. Bagamat may prestihiyo ang unang elder bilang unang elder, nadama ni Jack na ang pangalawang elder ang pinakamahirap sa kanila. Ang unang elder ay nagsabi ng mga nakakainsultong salita, ngunit ang pangalawang elder ay hindi naapektuhan sa kanyang narinig. Ang pangalawang elder ay tila isang tusong tao dahil nakontrol niya ang kanyang emosyon, nakapagsalita ng may katwiran, at kumikilos ng may taktika. Kung ang unang matatanda ay isang mabangis na tigre sa kabundukan, ang pangalawang matatanda naman ay isang makamandag na ahas na nakatago sa dilim. Kailangan lamang maging matalino at may tamang mga sandata ang isang tao kapag nakaharap sa isang mabangis na tigre, ngunit hindi kailanman malalaman ng isang tao kung kailan susunggab at kakagat ang makamandag na ahas. Ang lason nito ay papatay sa isang tao anumang oras. Kumunat ang noo ni Jack nang bahagya siyang namutla. Medyo nagulat si Elder Godfrey nang tumingin siya kay Jack. Huwag mong sabihin na takot ka pala kay Griffin. Kabanata 2179. Pumadjejek si Jack habang bahagyang itinataas ang baba. Ano ang nakakatakot sa isang taong ang alam lang ay kung paano ay parada ang kanyang kapangyarihan at lumaban ng hindi nagtatagpo ang kanyang mga iniisip. Tumango si Elder Godfrey sa mga sinabi ni Jack tungkol kay Griffin, walang duda na tama ang mga iyon. Kung ganoon, bakit mukhang naguguluhan ka? May pinagkakaabalahan ka ba? Hindi itinago ni Jack ang kanyang iniisip at tumango. Napunta ang aking mga iniisip sa pangalawang elder dahil kay Griffin. Ang sinabi ng pangalawang elder sa bilog na plataporma ay nag-iwan ng malalim na impresyon, at sa palagay ko ay mahirap siyang harapin. Hindi ko sinabi ito para magdulot ng gulo sa iyo. Sa tingin ko lang ay medyo hindi matalino para sa iyo na masaktan ng parehong matatanda ng sabay. Ayos lang ang unang elder, ngunit mahirap hawakan ang pangalawang elder. Nagsalita si Jack ng may katapatan kaya tumango si Elder Godfrey. Natural niyang tinanggap ang sinabi ni Jack. Lumapit siya at tumingin kay Jack bago iniunat ang kanyang kamay para bahagyang tapikin si Jackie sa balikat nito. Alam kong mabuti ang ibig mong sabihin. Sa katunayan, nagawa ko na ang mga kinakailangang konsiderasyon at tama ka. Kung ikukumpara sa unang elder, mas mahirap harapin ang pangalawang elder. Gayunpaman, talagang malas ako. Bilang pang-11 elder, ako ay isang taong may kakayahang manggulo ng katahimikan. Gagawa pa rin ang pangalawang elder ng isang bagay laban sa akin kung hindi siya lubos na sigurado na makukuha niya ang aking suporta. Kung gayon, wala akong dapat ipag-alala. Dahil may gagawin sa akin ang dalawa sa hinaharap, bakit ako susunod sa kanilang kagustuhan?
Marahang tumango si Jack. Kumurap-kurap ang kanyang mga mata nang lumitaw ang nag-aalangan na ekspresyon sa kanyang mukha. Sumulyap si Elder Godfrey sa kanya at marahang sinabi, alam ko ang iniisip mo, pero ayaw kong maging alis. Hindi ako nagsanay ng martial arts para makinig sa iba. Kung pipili ako ng kakampi ngayon at magiging alis ng isa sa dalawang iyon, labag iyon sa aking paraan ng pagsasanay ng martial arts. Ito ay isang bagay na hindi ko magagawa kailanman. Isang bahagyang kahangahangang tingin ang lumitaw sa mga mata ni Jack. Hinangaan niya kung paano hinarap ni Elder Godfrey ang mga bagay-bagay. Mas gugustuhin pa niyang maging kaaway nila o magtago sa malayo kaysa maging alipors nila at gumawa ng mga bagay para sa kanila. Bamantong hininga ng marahan si Elder Godfrey. Isinali kita sa bagay na ito sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyo bilang aking huling disipulo, ngunit wala akong ibang magagawa kundi gawin ito dahil maaaring matuklasan ang ating mga relasyon sa kalaunan. Sa halip na hintayin silang kumilos laban sa iyo sa oras na iyon, mas gugustuhin kong tanggapin ka ng mas maaga. Maituturing itong pagbibigay sa iyo ng proteksyon, at matutulungan kitang makakuha ng maraming benepisyo. Ngumiti si Elder Godfrey ng mapait at nagpatuloy, alam kong maaaring magdulot ng kapahamakan ang mga kilos ko, pero wala na akong pakialam doon ngayon. Kapag naisip kong hindi na ako makakatagal dito, aalis na ako sa Dole Sovereign Pavilion. Sinuri kita bilang isang tao, at alam kong halos kapareho kita ng ugali. Tumango si Jack dahil doon. Susundan kita kung talagang aalis ka sa Dole Sovereign Pavilion, pahayag niya, at masayang tumango si Elder Godfrey. Kinuha nilang dalawa ang kani-kanilang tasa at humigop. Tumawa ng mapait si Jack at umiling na parang may naalala. Gulat na sumulyap si Elder Godfrey kay Jack at nagtanong, anong tinatawa-tawa mo dyan? Sumagot si Jack, iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ng Thousand Leaves Pavilion at ng mga tagapamahala ng Corpse Pavilion kapag nagkita sila sa araw na pumasok tayo sa Secret Place for Resources. Magiging hindi malilimutan iyon, sabi ko. Nagkikita ang mga kalaban, pero wala silang magagawa tungkol doon. Ang tanging may pipigil lang nila ay ang galit nila. Kumunat ang noo ni Elder Godfrey at bahagyang nag-isip. Ibinaba niya ang tasa ng tsaa at seryosong sinabi, Malika, hindi tayo magkikita. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2180. Napakunot ang noo ni Jack sa gulat nang marinig niya ito. Dahil magkasama silang papasok sa Secret Place for Resources, kinailangan nilang maghintay ng magkasama sa lokasyon kung saan isasagawa ang lihim na lugar. Sa oras na iyon, tiyak na kasama na nila ang mga elder o pinuno ng sekta na bumibisita sa lugar. Alam ni Elder Godfrey na mali ang iniisip ni Jack dahil lang sa ekspresyon ng mukha nito. Napatawa siya at nagpaliwanag, iba ang paraan ng pagpasok natin sa Secret Place for Resources kumpara sa inaakala ninyo. Hindi natin kailangang magtipon sa iisang lugar para ma-activate ang Secret Place for Resources. Sa halip, maaari tayong pumasok kahit kailan natin gusto basta't mayroon tayong entry token. Hindi ito lubos na nauunawaan ni Jack. Inakala ni Jack na ang pag-activate ng lahat ng lihim na lugar ay nangangailangan ng maraming spirited stones o spirited crystals. Ang kuweba sa kalawakan ay nangangailangan ng suporta ng sapat na enerhiya upang makapasok ang mga gustong pumasok. Sinimulan ni Elder Godfrey na ipaliwanag kay Jack ng may mabuting kalooban, ang lihim na lugar na ito para sa mga yaman ay talagang espesyal dahil matatagpuan ito sa hilagang kanlurang sulok ng West Cersei State. Ang lihim na lugar na ito ay nakahiwalay sa ating espasyo, at kailangan mong dumaan sa kuweba ng kalawakan kung nais mong makapasok sa lugar. Mayroong ilang daang kuweba ng kalawakan sa loob ng 10 metrong radius mula sa isang partikular na lokasyon. Kailangan mo lang magkaroon ng entry token para makapasok sa kuweba ng kalawakan. Siyempre, ang mga gustong pumasok ay kailangang tumupad sa limitasyon ng husay sa pakikipaglaban. Kung hindi, hindi ka maaaring makapasok sa lihim na lugar kahit na mayroon kang entry token. Dahil dito, naunawaan ni Jack ang nangyayari. Nangangahulugan ito na ang lihim na lugar para sa mga yaman ay hindi nakikita ng mata ng tao maliban kung may papasok sa lugar. Dahil ang lihim na lugar ay isang individual na espasyo, kinailangan nilang maghanap ng mga kuweba sa kalawakan sa partikular na lokasyon at pumasok sa kuweba sa kalawakan gamit ang entry token. Gayunpaman, may mga tanong pa rin sa loob ni Jack. Ang mga nagmamay-ari ng entry token ay maaaring makapasok sa Secret Place for Resources sa pamamagitan ng Space Cave. Kung gayon, sino ang gumawa ng mga entry token na ito? Maaari kayang isa itong makapangyarihang master mula sa Thousand Leaves Pavilion.
Kung kaya nilang gumawa ng mga entry token na ito, bakit hindi na lang sila gumawa ng mas marami, at hindi na nila kailangang limitahan ang bilang ng mga taong papasok sa lugar? Walang magawang nagsalita si Elder Godfrey, napakasimple lang ng iniisip mo. Kung katulad lang talaga ito ng sinabi mo, wala nang dapat pang ikabahala dahil lahat ng sekta ay makakagawa ng mga entry token. Sa ganoong paraan, makakapagpadala tayo ng maraming tao sa lihim na lugar at makakapaglaan ng oras sa loob. Walang limitasyon sa oras at bilang ng mga tao. Hindi napigilan ni Jack ang pagkunot ng noo nang marinig niya ito. Kung gayon, sino ang gumawa ng mga entry token? Ang Corpse Pavilion ba to? Pagkasabi niyan, parang gusto ni Jack na pagtawanan ang sarili at agad na umiling para tanggihan ang ideya. Hindi ito ang Corpse Pavilion, sigurado, o matagal nang nawala sa posisyon ang Thousand Lives Pavilion kung ganoon nga. Sinasabi mo ba na ang mga master ng mga sekta sa ika-4 na baitang ay hindi kayang gumawa ng mga entry token? Tumanggaw si Elder Godfrey at hindi na nagpatuloy sa pag-aaksaya ng oras. Sa kalokohan kay Jack, diretsahan siyang sumagot, ang mga entry token ay hindi nilikha ng sinuman, ito ay proaktibong inilalabas ng Secret Place for Resources. Natigilan si Jack nang marinig ang sinabi ng matanda. Kaya ba ng The Secret Place for Resources na maglabas ng mga bagay? Habang pinakikinggan niya ito, lalo siyang nagiging kakaiba. Alam ni Elder Godfrey ang iniisip ni Jack nang makita niya ang tingin sa mga mata ni Jack. Pumajejek si Elder Godfrey at kinuha ang kanyang tasa ng tsaa para humigop ng kanyang tsaa. Nagulat din ako nang marinig ko ang balita, pero ito ang totoo. Personal na nakita ng aking mga matatanda ang pagbibigay ng mga entry token na ito mula sa mga kalapit na kuweba sa kalawakan ng matuklasan namin ang lihim na lugar para sa mga yaman. Bigla itong sumugod palabas, na parang may nagtatapon ng mga ito. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.